Kabanata 271. Hey, miss, okay ka lang ba? Halos lumuwa ang eyeballs ni Stanley nang mapagtanto niya kung gaano ka-sexy ang babae. Hindi niya napigilan at tuloy-tuloy ang paglunok ng laway niya. Nilagyan niya ng red lipstick ang labi niya. Ang kanyang mga mata ay nakakaakit at ang kanyang mga binti ay mahaba at sexy. Maganda ang ginawa ng bodycon dress na binibigyang diin kung gaano ka-sexy at curvy ang kanyang katawan. What the hell were thinking? Hindi mo ba nakita na tumatawid ako sa kalsada? Umangat ang ulo ng babae at tinignan si Severin ng masakit. Nagreklamo siya, ano pa ang hinihintay mo? Halika tulungan mo akong bumangon at ipadala ako sa ospital. Napatulala si Severin. Ang normal na procedure kapag may nagpeke ng aksidente, hihingi siya ng pera. Bakit hinihiling ng babaeng ito na ipadala siya sa ospital? Hindi siya nasaktan at hindi siya nagkukunwaring na aksidente para humingi ng pera. Isang posibilidad na lang ang natitira at naisip ito ni Severin. Assassin ang babaeng ito. Isa na inupahan para patayin siya. Kumbinsido siya doon nang hilingin sa kanya ng babae na tulungan siyang makatayo. Maaari siyang maging madaling target ng mamamatay tao kung pupunta siya upang tulungan ang babae nang hindi inilalagay ang kanyang bantay. Normally speaking, madaling mapatay ng assassin ang tao kung hindi si Severin ang tao. Tumingin si Severin kay Stanley na naglalaway ng mariin at sinabing, "Hoy, Stanley, ano pa ang hinihintay mo? Tulungan mo siya." Oo. Hayaan mo akong tulungan ka. Natuwa si Stanley. Inilahad niya ang kanyang kamay upang hawakan ang malayong braso ng babae sa kanya na may balak na tulungan itong bumangon habang sinasamantala ang pagkakataong yakapin siya. Hindi, siya ang nagmamaneho at muntik na niya akong mabangga. Gusto kong tulungan niya ako. Tumangging bumangon ang sexing babae at nanatili sa kalsada. Nakayuko siya na parang sanggol. Lalapit sana ang ibang mga lalaki para tulungan siya nang makita nila ito ngunit hindi si Severin. Tinanong niya, hindi ba ito ay katulad ng kung sino man ang tumulong sa iyo? Hayaan mong tulungan ka ng lalaking ito. Wala akong nakikitang problema dyan. Nanatiling nakatayo sa gilid si Severin at tumangging lumapit para bigyan ng pagkakataon ang babae. Patuloy na niyakap ni Stanley ang babae at ninanamnam ang mabango nitong katawan. Habang sinusubukan niyang hilahin ang babae, sinadya niyang hinawakan ng isang beses ang dibdib ng babae. Ikaw, galit na nagngangalit ang apat na bituing mamamatay tao. Tumingin siya sa likod at binigyan ng malamig na tingin si Stanley. Oh, I'm sorry. It was an accident. Halika na, bumangon na tayo. Dadalhin ka namin sa ospital. Paliwanag ni Stanley at tinuloy ang pagtulong sa babae. Nang walang pagpipilian, ang assassin ay nagkunwaring bumangon at hinayaan si Stanley na tulungan siya sa kotse. Gusto kong umupo sa likod, sabi ng babae habang inalalayan siya ni Stanley sa paglalakad. Maya-maya, nasa harap na sila ni Severin. Nang malapit na siya sa kanya ay bigla niyang inilabas ang isang punyal na inihanda niya sa inner side ng hita niya at itinutok ito kay Severin. Malakas na sigaw ni Stanley nang dumaan ang punyal sa kanyang dibdib. Gumamit ng isa pang kamay ang babae para itulak si Stanley palayo at natamba si Stanley. Papalapit na ang punyal sa dibdib ni Severin. Pagkaraan ng isang segundo, ang punyal ay halos 1 pulgada ang layo sa dibdib ni Severin at iyon na iyon. Mahigpit na hinawakan ni Severin ang kanyang palso. Napangiti siya, "Babe, you're a spicy one. At least I thought you're going to make a move kapag nasa sasakyan ka." Ang assassin ay tinawag na Black Rose. Laking gulat niya dahil base sa bilis at gulat na pag-atake ay nakuha pa ng target niya ang kanyang palso. Iniisip niya kung nalantad ba ang motibo niya kanina. Sumigaw siya at naglapat ng higit na puwersa sa pagtatangkang makagalaw pa. Sa kasamaang palad, ang kamay ni Severin ay malakas na parang clamp na mahigpit na kumapit sa kanyang palso. Napakalakas nito na hindi niya kayang pantayan. Bam! Itinaas ni Severin ang kanyang tuhod at hinampas ng kanyang tuhod hanggang sa lumipad si Black Rose. Lumipad siya ng ilang talampakan bago siya bumagsak sa lupa. Nalaglag din ang punyal sa lupa.
Ang sumunod ay isang subo ng dugo mula sa kanyang bibig. Hindi. Imposible iyon. Bakit ang lakas mo? Si Black Rose ay isa ring mandirigma na umabot sa ranggo ng Grandmaster. Puno ng takot ang mga mata niya habang nakatingin kay Severin. Dahan-daang lumapit sa kanya si Severin. Oo, talagang nakakaakit ang katawan mo. Magaling ka rin umarte. But too bad, I'm a miracle doctor. I can tell your leg is not sprained with just one look. Otherwise, I would believe you are really in pain. Napaawang ng ilang beses ang bibig ni Black Rose. Hindi sumagi sa isip niya na ang target niya ay isang taong may kaalaman sa medisina. Hindi kailanman binanggit ng employer ang puntong ito sa kanya. Hinampas niya ang lupa at tumalon sa ere para tumayo. Habang mahigpit niyang hinawakan ang kanyang mga kamay sa mga kamao, sinimulan niyang atakihin si Severin gamit ang kanyang mga suntok. Gayunpaman, nagawa ni Severin na sipain si Black Rose sa isang sipa lang. Hindi man lang siya nagkaroon ng pagkakataong makaiwas sa sipa. Ipinakita lang nito kung gaano kabilas si Severin. Arg! Muling samuka ng subo ng dugo si Black Rose. Sa pagkakataong ito, pakiramdam niya ay na-dislocate ang kanyang mga organo. Nagtamo siya ng matinding pinsala at wala na siyang lakas para lumaban pa. Nang lapitan siya ni Severin, kinagat niya ang mapupulang labi at sinabing, "Pwede mo ba akong paalisin kung sasamahan kita at bibigyan kita ng magandang gabi ngayong gabi?" Ano sa palagay mo? Yumuko si Severin at ngumisi. Inabot niya ang leeg niya at sinakal iyon. Sa tingin mo ba maniniwala ako sa isang assassin? Hehe, sa tingin mo ba magagamit mo ang kagandahan mo para ibaba ang bantay ko? Minamaliit mo ako. Pagkatapos nito, naglapat siya ng bahagyang puwersa at pinatay siya. Pagbalik niya sa harapan ng sasakyan, natuklasan niyang nakadapa si Stanley sa lupa na may pawis sa noo. Napaawang ang bibig niya nang makita ang pantalon ni Stanley. Mr. Stanley, how useless are you? Kailangan mo bang basain ang sarili mo? Nakakahiya, hindi ka ba tuwang-tuwa noong nakayakap ka sa kanya? Muntik na akong mawalan ng buhay ngayon lang. Dumaan sa akin ang punyal ngayon lang. Pinunasan ni Stanley ang kanyang pawis at may takot na sinabi. Hindi na napigilan ni Severin na pakialaman ang nararamdaman ni Stanley at bumalik sa sasakyan. Bago pa ang sasakyan ko at basa na ang pantalon mo. Hindi na kita isasama. Humanap ka ng paraan para makabalik ka. Aalis na ako ngayon. I'll contact you after I book a table at the bar. Pagkatapos nun, nag-drive na siya palayo. Ilang sandali pa, tumayo si Stanley na nanginginig ang mga paa. Lumapit siya sa assassin at pinagmasdan ang sexing katawan nito. He lamented, "She's so beautiful." Sayang. Dir-diretsyong nagmaneho si Severin pauwi. Gayunpaman, ang taong una niyang nakita noong siya ay nasa villa ay nakakunot ang noo niya. Say, bakit hindi pa siya bumabalik? Arg, nakakainis. Bumantong hininga ang tao at nagreklamo. Paglingon niya ay nakita niya si Severin. Ang kanyang mga mata ay kumikinang. Ah, oo, guwapo, bumalik ka na. Tumakbo si Sheila na puno ng pag-asa. Miss Sheila, bakit ka nandito? Napangiti ng nakakahiya si Severin dahil hindi niya inaasahan na mahahanap ni Sheila ang kanyang tinutuluyan ng ganoon kaga. Pumunta ako para hanapin ka at makipaglaro sa'yo. I mean we're friends, right? It's not too over for me to come find my friend, right? Humajek-hik si Sheila. Nawalan ng masabi si Severin. Hindi pa tapos pero hindi ako masayang tao. I'm a very boring guy. So you have found the wrong person to play with. Humakbang pasulong ang bodyguard ni Sheila at malamig na sinabi, Mr. Severin, pumunta dito si Miss Sheila ng alas 9 ng umaga. Sabi ng magulang mo lumabas ka kaya hinihintay ka niya rito simula noon. Sa pagkakataong iyon, lumabas si Judith mula sa villa nang makita niyang bumalik na si Severin. Severin, nandito na si Miss Sheila simula umaga. Marami siyang nabili na regalo para sa akin at sa tatay mo. Mga mamahaling regalo at pinilit niyang ibigay sa amin. Ngumiti ng mapait si Severin. Miss Sheila, masyado kang mabait. It's unnecessary for you to buy such expensive gifts when you comes to visit. Walang pakialam si Sheila. Oy,
hindi ba yun ang dapat kong gawin? Sa palagay ko ay hindi magandang ideya na dumalaw sa unang pagkakataon ng walang laman ang mga kamay. Lumapit si Judith at sinabing, Severin, nagamot mo na ba ang lola ni Miss Robin? Tumango si Severin, yes, inay. She's fine now. Mr. Harvin insisted on paying me $150 million for the treatment. I told him I don't want it but he wasn't happy about it. So I have no choice and accepted it. Ano, $150 million? Nagdududa si Judith na niloloko siya nang tenga niya nang marinig ang halaga. Maya-maya, napalunok siya ng laway at muling nagtanong, imposible iyon. Bakit hindi kanya babayaran ng $150 milyong para sa pagpapagamot ng migraine? Walang sinabi si Sheila. Sumimangot siya at naramdaman na ang head ng mga Zelangko ay isang mapagbigay na tao at hindi alam kung anong uri ng mga bagay ang sinusubukang hilahin ng mga Zelangko. Naiisip kaya ng pinuno ng mga Zelangko na kunin si Severin para maging bodyguard nila at magtrabaho para sa kanila. Sa hitsura nito, si Severin ay isang napaka-talented na tao. Gustong-gusto siya ng mga Longhorn sa ngayon, pati ang mga Zelangko ay tinutumbok siya ngayon. Tama siya, anuman ang iniisip ng iba, determinado siyang makuha ang kanyang mga kamay sa lalaking ito. Nakapagtataka, hindi na nakatiis ang kapitan ng bodyguard team na si Wallace Yoshi. Ngumisi siya, Geez, Mr. Severin, ikaw ay isang eksperto sa bluffing, at hindi nakakagulat na si Miss Sheila ay nagsasalita tungkol sa iyo. $150 milyong dahil lamang sa pagtrato mo ng isang migraine. Napakasama ng tono niya kaya masasabi ng lahat na hindi siya masaya kay Severin. Sa mga bodyguard na nagpo-protect kay Sheila, si Wallace ang gwapo. At siya rin ang personal bodyguard ni Sheila. Simula nang magtrabaho siya sa Ballards, naging personal bodyguard na niya ito at nagkaroon sila ng malapit na relasyon. Unti-unti, nagkakaroon siya ng romantikong pakiramdam para sa kanyang amo. Kadalasan ay nai-imagine niyang mai-inlove si Sheila sa kanya. Malaking pagbabago ang kanyang buhay kung pakakasalan niya si Sheila. Gayunpaman, hindi niya inasahan na magkakaroon ng damdamin si Sheila para kay Severin dahil lamang sa nailigtas niya ito minsan nang tumanggi si Sheila na sundan siya o ang iba pang mga bodyguard. Unti-unting namumuo ang selos sa kanyang puso at pakiramdam niya ay ninakaw ni Severin ang kanyang babae. Naghinala pa siya na isa si Severin sa mga kasabwat ng mga magnanakaw. Naglalaro ng masamang pulis at mabuting pulis na may layuning mapalapit kay Severin. Kumilos pa siya ng cool at proud na may deliberasyon na mang-engganyo. At si Sheila ay napukaw ang kuryusidad. Since ages ago, maraming mayayamang bata ang sumusubok na ligawan si Sheila pero bawat isa sa kanila ay tinanggihan ni Sheila. Lumikha ito ng bagong karanasan para kay Sheila nang hindi ginawa ni Severin ang pamantayan at tulad ng hula nila kay Sheila ay nakapukaw sa kanya. Halatang nararamdaman ni Sheila na masama ang loob ni Wallace kay Severin. Nagdilim ang mukha niya at sinabing, Wallace, paano mo nasabi iyan tungkol sa mga Zelangko? Dapat isipin nila na sulit ang pagbabayad ng ganoong kalaking pera. Bukod pa rito, wala sa kanila ang $150 milyong. Natahimik si Wallace. Miss Sheila, hindi ko sinasabing hindi kayang bayaran ng mga Zelangko ang ganoong halaga at hindi rin ako nagdududa sa kakayahan ng mga Zelangko. Sa tingin ko lang, ang taong ito dito ay nambobola dahil tila hindi makatwiran para sa Zelangko na bayaran siya ng ganoong kalaking pera. Right then, Severin only explained, pinagaling ko rin ang mga binti ni Madam Jody. Ngayon ay nakakalakad na siya. Kaya walang halaga sa kanila ang pera kung ikukumpara sa mga binti ni Madam Jody. Sabi pa nga nila, I'm welcome to look for them for any help when I need it. Ano, pinagaling mo ang mga binti ni Madam Jody? Napabuntong hininga si Sheila nang marinig iyon. May problema si Madam Jody sa kanyang mga paa 10 taon na ang nakararaan. Nakapagkonsulta na siya sa maraming ospital at walang makakatulong sa kanya. Talagang pinagaling mo siya. No wonder binayaran kanila ng ganoon kalaking pera. Ito ay isang malaking bagay.
Higit pa sa $150 milyong para sa Zelangkos kung makakalakad muli si Madam Jody. Talaga, napaka-talented ng anak ko. Hindi kaya ng mga ospital na iyon pero nagawa mo. Nakaramdam ng pagmamalaki si Judith nang marinig ang mga salita. Talagang hindi makatwiran para kay Severin na tanggapin ang ganoong kalaking halaga para sa paggamot ng migraine. Gayunpaman, ibang-iba ang kwento kung pinagaling ni Severin ang mga binti ni Madam Jody pagkatapos na maparalisado ang mga binti nito. Mariing umawang ang bibig ni Wallace. Hindi niya alam na napakagaling ni Severin sa medisina. Tumingin si Severin kay Sheila at muling pinaalalahanan. Nako, Miss Sheila, actually may sobrang sakit ang tatay mo. Nakita ko ito sa pagbubukas ng seremonya ng mga Longhorn. Pero napakaraming tao kaya wala akong sinabi tungkol doon. Bago pa makapagsalita si Sheila, sinugod ni Wallace si Severin at binigyan ito ng galit na titig. Anak ng tinapa, what's wrong with you? Bakit mo nililibak ang amo ko? Maayos naman ang katawan niya at wala siyang nakitang sintomas ng anumang karamdaman. Kung maglakas loob ka pang sabihin yan, sasampalin kita. Hindi inaasahan ni Severin na napakayabang ni Wallace para kausapin siya ng ganoon kabastos. Binalik niya ang tingin kay Wallace. Gusto mo akong suntukin? Haha, do you think you have what it takes to hit me? Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Kabanata 275. Hoy, bata, anong sabi mo? How dare you look down on me? I'm the captain of the bodyguard of Brookbourne Mansion. I have many men under me. Do you dare to fight me? Hindi kailanman nagustuhan ni Wallace si Severin mula pa noong una. Sinamantala niya ang pagkakataon at na-provoke si Severin nang magsalita si Severin ng buong tapang. Wallace, what the hell are you talking about? Kaibigan ko si Mr. Severin. Paano mo naiisip na awayin siya kung nandito ako para makipagsaya sa kanya? Napakabastos mo. Agad na nagalit si Sheila na namula ang mukha. Si Wallace ay hindi kailanman naging isang hindi makatwirang tao. Ito ay kakaiba na siya ay naglakas loob na maging bastos sa kanyang kaibigan ngayon. Lumaban si Wallace, Miss Sheila, I don't have it takes to hit him. Ako ang kapitan ng mga bodyguard ng Brookbourne Mansion. Nakatingin siya sa Brookbourne Mansion kung masama ang tingin niya sa akin. Hinahamon ko siya alang-alang sa Brookbourne Mansion. Pero, kumunat ang noo ni Judith. Laking gulat niya nang makitang masama ang ugali ng bodyguard ni Sheila. Ginagamit ang kanyang kamao sa isang tao kapag hindi siya nasisiyahan sa taong iyon. Baliw ka ba? Hayaan mong labanan kita. Sa sandaling iyon, naglalakad si Wendy at Lily papunta sa kanila. Iniwas ni Lily ang kanyang kamao at galit na tinitigan si Wallace. Kailangan mo muna sa akin na pumasa bago mo labanan ang aking amo. Haha! How fierce can you fight? Do you think I'll be afraid of you little girls? Napangiti ng masama si Wallace nang makita ang mga bodyguard ni Severin. Mula sa kanyang pananaw, ang mga babaeng iyon ay walang tunay na kakayahan sa pakikipaglaban kapag sila ay may suot na magagandang damit. Siguro sinusubukan nilang matulog kasama si Severin at sinubukang makakuha ng ilang mga benepisyo mula kay Severin. Halatang hindi siya nag-iisip ng mataas sa kanila. Sinusubukan mo bang mamatay? Galit na humakbang si Lily na parang sasampalan niya si Wallace anumang oras. Gayunpaman, iniabot ni Severin ang kanyang kamay para pigilan sina Wendy at Lily. Sinabi niya sa kanila, huwag na lang. Turuan ko siya ng leksyon sa pagiging mayabang na tao. Kung hindi ko siya lalabanan, iisipin niyang hindi ko siya kayang labanan kapag higit pa ang kakayahan kong labanan siya. Oo, Master. Sumunod na tumugon sina Wendy at Lily at napaatras ng ilang hakbang. Alam ni Sheila na magaling naman lalaban si Wallace. Gayunpaman, ang sitwasyong ito ay umunlad ng napakabilis kaya kailangan ang labanan. Kaya, sinabi niya, Wallace, papayagan kitang makipaglaban kay Severin pero bawal mo siyang saktan. Lalong nagalit si Wallace sa narinig. Sa pagkakataong iyon, pakiramdam niya ay walang pakialam si Sheila sa kanya at si Severin lang ang iniintindi niya.
Nagtatampo ang mukha niya, Miss Sheila, imposibleng makontrol ang lakas ko kapag nakikipaglaban ako. Ang mas ikinagulat niya ay sumang-ayon din si Severin sa kanya. Tama, hindi natin makontrol ang lakas natin sa laban. Sana hindi mo ako sisihin sa sobrang sakit na kailangan mong magpahinga ng kalahating buwan. How dare you? Pinandilatan ni Wallace si Severin at sinabing, try it then. Let's see if you are capable to do that. No one except the Guardians in the Ballards is my match. Hindi may kakaila, na may kakayahan nga si Wallace na sabihin iyon. Bilang isang level 7 Grandmaster, hindi maraming tao sa Brookborn ang makakalaban sa kanya. Oh, talaga, malamig nang umiti si Severin. Hinawakan niya ang kanyang kamao at kinuha ang unang suntok. Naglakas loob ka talagang atakihin muna ako. Malamig nang umisi si Wallace. Siya rin, hinawakan ang kanyang kamao at walang planong magpigil. Diretso ang suntok niya kay Severin. Boom! Nagsalpukan ang dalawang suntok at lumikha ng medyo malalim na tunog. Napaatras ng ilang hakbang si Wallace dahil sa lakas ng pagkakabangga. Hindi, imposible. May hindi makapaniwala sa mga mata ni Wallace at hindi man lang niya maisip na mas malakas si Severin kaysa sa kanya. Napasulyap siya kay Sheila at lalo pang nagselos nang makita kung gaano ito kagaan. Sabay kuyom niya ng mga kamao saka muling sinugod si Severin. Nakaharap ang magkabilang kamao niya habang iniikot ang katawan at sabay na umatake kay Severin. Batong kamao sa pagdurog. Gumagamit ba siya ng martial arts? I'm guessing wala siyang balak magpakita sa akin ng anumang awa. Masasabi ni Severin sa poster ni Wallace na walang pigil ang pag-atake sa kanya ng huli. Pagkatapos ay nagsagawa siya ng body flicker sa bilis na higit sa 2 beses na mas mabilis kaysa dati, na nagbigay daan sa kanya upang madaling makaiwas sa pag-atake ni Wallace. Anong nangyari kanina? Sa pag-aakalang hindi makakaiwas si Severin sa oras, natuwa si Wallace nang makitang malapit ng dumaong ang kanyang pag-atake kay Severin. Gayunpaman, sa kanyang sorpresa, ang kanyang pag-atake ay hindi nakarating kay Severin. Paano nagagawang umiwas sa ganoong bilis? Tanong ni Wallace. Ang tanging paliwanag ay naabot na ng taong ito ang antas ng isang level 9 Grandmaster. Ang mga nakarating na sa ganoong antas ay kapantay ng mga tagapag-alaga ng Ballard, at ang iilan sa kanila ay bihirang magpakita ng kanilang mga galaw maliban kung ang problemang kinakaharap ay nauugnay sa buhay at kamatayan ng isa sa mga Ballard. Bang! Habang nanginginig pa si Wallace sa gulat, diretsyong sinuntok siya ni Severin sa dibdib. Malinaw na naririnig ni Wallace ang tunog ng pagkabali ng kanyang mga tadyang, at sa sumunod na segundo, nakita niyang bumubulwak ang dugo habang lumilipad siya ng ilang metro pabalik. Bumagsak siya sa lupa na walang tigil na nanginginig, at hindi man lang makatayo. Arg! Napaungol si Wallace sa sakit at napahawak sa dibdib. Kapitan! Agad naman siyang pinalibutan ng 4 na bodyguards na takot ang mga ekspresyon, dahil hindi nila inaasahan na ang isang tulad ni Wallace ay magiging mahina sa harap ni Severin. Ayos ka lang, Wallace. Hindi napigilan ni Sheila na tumakbo para magtanong nang makita niya ang kaawa-awang hitsura ni Wallace. Masakit, nasa sobrang paghihirap si Wallace kaya namuo ang malamig na butil ng pawis sa kanyang noo. Sabi ni Severin, dapat mo siyang dalhin sa ospital. Sa tansya ko, he'll have to be bedridden for at least half a month. Oo, dapat na kayong 4 ay ipadala siya sa ospital ngayon din. Agad na sabi ni Sheila. Sabi ng isa sa mga bodyguard, ngunit, Miss Sheila, paano ka? Ano ang gagawin mo kung aalis kami sa tabi mo at ipadala siya sa ospital? Hayaan mo akong manatili at protektahan ka. Nag-aalala ako na hindi ka ligtas sa iyong pagbabalik. Kung tutuusin, nangyari ang hindi magandang pangyayari nang lumabas si Sheila nang hindi kasama ang kanyang mga bodyguard noong isang araw, na nag-udyok kay Zacarias na utusan ang mga bodyguard na sundan si Sheila tuwing lalabas siya. Saglit na natigilan si Sheila, ngunit hindi nagtagal ay napalitan iyon ng matinding kagalakan ng taimtim niyang sinabi. Hindi na iyon kailangan. Maaari mo siyang dalhin sa ospital, at ihahatid na lang ako ni Severin sa bahay mamaya.
Makapangyarihan siya para protektahan ako ng walang problema. Agad na pinagsisihan ni Severin ang pambubugbog kay Wallace dahil ginamit ni Sheila ang pagkaka-ospital ni Wallace bilang isang pagkakataon para makasama si Severin ng mas maraming oras. Oo, mangyaring ipadala siya sa ospital. Pauwiin ni Severin si Miss Sheila mamaya. Agad na sabi ni Judith. Sinulyapan ni Sheila ang gwapong mukha ni Severin at agad na nakaramdam ng hiya. Nang marinig yun ni Wallace, nagalit siya kaya muntik na siyang mawalan ng malay. Bakit ko pa siya na-provoke ng walang dahilan? Ang mga bagay ay mas malala pa ngayon. Hindi lang ako nasugatan, binigyan ko pa ng pagkakataon sina Miss Sheila at Severin na mapag-isa. At kung hindi ko makikita si Miss Sheila sa loob ng kalahating buwan, hindi ko maisip kung ano ang gagawin ni Severin para subukang muli siyang paboran. Hinatid siya ng 4 na lalaki sa kotse na agad namang umalis. Hehe, sobra niyang tinansya ang sarili niya. Hindi napigilan ni Lily ang mapangiti habang pinagmamasdan ang sasakyang papalayo. Kung gayon, siya ay dapat na pinarangalan na makatanggap ng kanyang mga pinsala mula sa ating Panginoon. Maraming tao ang hindi man lang nagkakaroon ng pagkakataong labanan siya. Pumayag naman si Wendy. Oo, ignorante talaga ang bodyguard na iyon. Malakas ang tingin niya sa sarili. Medyo kakaiba ang ekspresyon ni Sheila habang nakatingin sa dalawang magagandang bodyguard. Sure enough, napaka-charming ng lalaking nagustuhan niya na maging ang mga bodyguard ay naging fans niya. Kung tutusin, bakit pa sila magsasabi ng napaka-positibo tungkol kay Severin? Pagkatapos ay tumingin si Sheila kay Severin at nahihiyang sinabi, Savior, sinabi mo kanina na may malubhang karamdaman ang tatay ko. Totoo ba iyon? Mukhang medyo malusog ang tatay ko sa akin. Hindi naman siya mukhang may sakit. That was when Severin replied, di ba sabi niya noong isang araw medyo nanghihina siya dahil sa edad at hindi ba kasing energetic ng nakababatang henerasyon. Hindi lang basta feeling, at hindi rin siya mahinhin. May sakit talaga siya, pero hindi niya alam. Pagkatapos mag-isip tungkol dito saglit, hinawakan ni Sheila ang kamay ni Severin at sinabing, kailangan mong tulungan ang aking ama na pagalingin ang kanyang karamdaman, tagapagligtas. Mukhang seryoso kapag sinabi mo ito. Malaya ka ba mamaya? Okay lang ba kung pumunta ka sa aking lugar at gamutin ang aking ama mamaya? Medyo nailang si Severin nang hawakan nito ang kamay nito kaya agad nitong tinulak ang kamay nito palayo at sinabing, huwag kang mag-alala, walang seryosong mangyayari sa iyong ama. May mga bagay na kailangan kong hawakan ngayong gabi, kaya sa palagay ko ay dapat ko siyang tretuhin sa ibang araw. Nangangako akong bibisitahin ko ang iyong bahay at pagbutihin siyang muli. Ayos lang ba iyon sa iyo? Maganda yan. Nakahinga ng maluwag si Sheila nang marinig ang sinabi ni Severin. Ahem, Savior, ang ganda ng scenery dito sa Villa area, so why don't you take me to walk out? We can chat while we walk. Nagnakaw ulit ng tingin si Sheila kay Severin at pansamantalang nagtanong. Kumunot ang noo ni Severin dahil kahit maganda si Sheila ay napakabata pa rin niya. Bukod dito, napakahusay ng pakikitungo ni Diane sa kanya, at ayaw niyang magkaroon ng anumang bagay sa pagitan niya at ni Sheila. Gayunpaman, anak pa rin siya ng pinuno ng Brookbourne Mansion, at tila hindi gumagalang sa kanya na tanggihan ang ganoong simpleng kahilingan para sa paglalakad, lalo na't siya ang nagkusa na tanungin siya. Bukod dito, umaasa pa rin sa kanya ang mga Shanahan na bumuo ng magandang relasyon sa Brookbourne Mansion. Matapos isaalang-alang ang lahat ng iyon, tumango si Severin. Oo naman, nabalitaan ko na ang ganda ng tanawin sa paligid, pero nakapunta lang ako sa sarili kong villa nang hindi ginagalugad ang iba pang lugar. Pwede tayong maglakad-lakad kung gusto mo. Hindi napigilan ni Sheila ang saya nang pumayag si Severin. Ang dalawa ay lumabas ng villa at nagsimulang maglakad sa kalapit na daanan. Bukod sa ilang lane na lalabas-masok ang mga sasakyan, mayroon ding ilang daanan sa paglalakad na maraming nakatanim na bulaklak at halaman sa paligid. Ang katahimikan ng lugar ay naging perpekto para sa mga nagnanais na mamasyal at makaramdam ng kapayapaan sa kalikasan. Ang paglalakad sa landas ay nagbigay kay Severin ng pakiramdam ng kalmado at isang pambihirang sandali ng pagpapahinga.
Si Sheila naman ay nakaramdam ng tuwa at ang kanyang emosyon ay parang isang taong nagkaroon na umibig sa unang pagkakataon. Kung tutusin, hindi pa siya nakakarelasyon noon, at medyo nakaramdam siya ng kaba sa paglalakad sa tabi ng gwapong si Severin. May balak ka bang ibahagi sa akin ang nangyari sa iyo noong nakaraan, at kung paano mo nakilala ang iyong asawa? Binasag ni Sheila ang katahimikan matapos magdesisyong tanungin siya. Sumilay si Severin na may matamis na ngiti sa gilid ng kanyang mga labi nang magsalita siya tungkol kay Diane, at hindi niya maiwasang sabihin. Hehe, salamat sa dalawang kasuklam-suklam na taong ito na nagngangalang Easton at Lucy na nakilala ko si Diane. Kung hindi dahil sa kanila, hindi ko akalain na magkakaroon ako ng pagkakataong makilala ang napakabuting asawa. Sinabi niya kay Sheila ang totoo habang unti-unti niyang inaalala ang mga pangyayari noong nakaraang taon. Matapos mabalitaan ni Sheila ang tungkol kina Lucy at Easton, galit na nagngangalit ang kanyang mga ngipin at sinabing, "Sila ang pinakamasama. Ngayon naiintindihan ko na kung bakit ka pumunta sa kasal ni Lucy para manggulo. Siya ay kakilakilabot at hindi makatao. Papatayin ko siya ngayon kung ako sa iyo. Siya talaga ang pinakamasamang tao sa mundo. Napakaswerte mo sa kabila ng lahat ng nangyaring tulad ni Diane." Si Diane lang ang hinangaan ni Sheila sa mga sandaling iyon. Talagang hinahangaan ko siya. Napakaraming pressure ang dinanas niya, maraming pagkakamali, at tiniis ang lahat ng mag-isa sa loob ng maraming taon. Kung ako ang nasa kalagayan niya, sa tingin ko matagal na akong bumagsak. Napangiti si Severin. Siya ay isang kamangha-manghang babae, at babayaran ko ang lahat ng pagdurusa na naranasan niya. Mahal na mahal ko siya, at gusto kong bigyan siya ng isang malaking kasal na hindi niya malilimutan. Sobrang pagkakaiba ni Diane at Lucy sa isa't isa, at nang marinig ko ang sinabi mo tungkol kina Lucy at Easton ay labis akong nagalit. Parang gusto kong kumuha ng taong papatay sa kanilang dalawa. Mahirap para hindi ako magalit maliban kung patay na sila. Nang makita ni Severin ang pagpayag ni Sheila na itama ang kawalang katarungang ginawa sa kanya, ngumiti lang siya at sinabing, "Hehe, hindi na yun kakailanganin. Hindi naman mahirap ang pagpatay sa kanila, ngunit ang kamatayan ay napakagaan. Masyadong magaan na parusa para sa kanila. Kung tutusin, pinamuhay nila ang aking mga magulang sa takot sa loob ng maraming taon, kaya gusto kong lumubog sila sa lalim ng kawalan ng pag-asa." Pinag-isipan ni Severin ang naunang sinabi ni Sheila at sinabing, "May naisip akong ideya, Miss Sheila. Kung gusto mo akong tulungan, maaari kang makahanap ng paraan upang matulungan akong ma-pressure ang mga lock. Mas mabuti kung malugi ang kanilang mga negosyo." Noong una ay gusto ni Severin na supulan ng Draco Hall ang mga lock, ngunit nang humingi ng tulong si Severin kay Larry, sinabi sa kanya na ang mga negosyo ng Draco Hall ay mas nahilig sa mga bar, massage parlor, ilang bathhouse, at katulad na mga industriya, na lahat ay walang kinalaman sa mga negosyo ng laws. Bagamat pinarusahan na ni Severin sina Easton at Lucy, ang mga parusang iyon ay dulo lamang ng malaking bato ng yelo. Agad namang pumayag si Sheila sa kanyang kahilingan. "It'll be a piece of cake, so don't worry. I'll just have to tell my parents. The reason why the laws have done well in the past few years is mainly because of their cooperation with the Horsfields. It's a key factor in helping their family gain sa matatag na paninindigan." Samantala, ang mga Horsfield ay lubos na umaasa sa mga Zelangko. Bahagyang napangiti si Severin at tumango nang marinig iyon. "Kailangan kong pa-problemin ang head ng iyong pamilya para bigyan ako ng pabor at sugpuin ang pagtutulungan ng Horsfields at ng laws. Ang Horsfields ay nahaharap sa mga isyo, pagkatapos ay ang laws ay madadami at mapuputol din. Oo, dapat maghirap ang mga lock at malugi." Nagsimula nang magpantasya si Sheila tungkol sa kung ano ang mangyayari kay Easton kung magiging mahirap siya, at kung anong uri ng ekspresyon ang mayroon ng gold digger na si Lucy. Masayang nagkukwentuhan sina Severin at Sheila habang naglalakad, at sa isang villa na hindi masyadong kalayuan sa kinaroroonan nila, natigilan si Jada na umiinom ng tsa sa balkonahe sa ikalawang palapag nang makita silang dalawa. "That can't be possible, right? Isn't that Sheila Ballard?
Why is Sheila and Severin? Napatulala si Jada nang makita silang dalawa na namamasyal ng magkasama. Pagkatapos ng lahat, ang koneksyon ni Sheila sa Brookbourne Mansion ay naging mas mataas ang kanyang katayuan kaysa kay Robin. Ito ay dumating bilang isang kumpletong sorpresa sa kanya na si Severin ay naglalakad at nakikipagkwentuhan kay Sheila. May biglang pumasok sa isip niya at agad niyang ibinaba ang kanyang teacup para mailabas niya ang kanyang telepono, at nag-zoom in sa mga ito gamit ang camera para palihim na kunan ng larawan ang mga ito. Bakit kaya maganda ang relasyon ng maldito na Severin na iyon kay Sheila? Boytoy niya siguro. Galit na nagngangalit si Jada matapos isipin ang ginawa ni Severin sa kanya at sa kanyang ama. Pagkatapos ay naisip niya sa kanyang sarili at bamulong, siguro ang larawang ito ay magiging kapaki-pakinabang kahit papaano. Matapos pag-isipan ang mga posibleng pagpipilian, sa wakas ay umiling siya. Marahil hindi, namamasyal lang sina Sheila at Severin, at hindi naman sila gumagawa ng kakaiba. Hindi naman siguro magseselo si Diane, dahil baka matuwa pa ang mga Shanahan na makita si Severin na mas malapit ang relasyon nila ni Sheila. Kung tutusin, gusto na ng mga Shanahan na makihalubilo sa mga Ballard noon pa man. Biglang tumunog ang cellphone ni Jada. Sinagot niya ang telepono at narinig ang boses ni Edward sa kabilang linya. Sinabi niya sa kanya na makipagkita sa kanya sa isang kafe sa lalong madaling panahon. Bagamat hindi niya alam kung ano ang nangyari, ang tono ni Edward ay tila nagpapahiwatig na may masamang balita. Hindi nagtagal, nakarating na siya sa kafe na binanggit ni Edward. Pagkaupo niya at pag-order ng isang tasa ng kape, dumating na rin sina Easton at Lucy. May problema ba, Edward? Tanong ni Easton pagkaupo niya. Tumingin si Edward sa kanilang tatlo, at sinabing, mayroon akong masamang balita. Ang 4 na bituing assassin na inupahan natin ay pinatay 1 oras lang ang nakalipas, at namatay siya sa tabi ng kalsada. Namatay din siya. Nagdilim ang mukha ni Easton nang marinig iyon. Gumastos kami ng 3 milyon para kunin siya, at namatay siya ng ganoon. Bagamat kalahati ang binayaran nila ni Jada, nalungkot pa rin siya na nawala ang pera ng ganoon. Kung tutusin, ang yaman ng kanyang pamilya ay nasa antas lamang ng mga mayayamang negosyante, at hindi niya maikukumpara ang mga pamilyang may mataas na uri tulad ni Jada at Edward. Nakakainis na kahit na ang 4 na bituin na mga assassin ay hindi nakayanan ang gawain. Malungkot din ang ekspresyon ni Jada at tumahimik pagkatapos ng pahayag na iyon. Kabanata 300. Mapait na ngumiti si Edward, at sinabing, ito ay hindi makakatulong. Naisip ko ang sitwasyon at nagpasya na dapat tayong magpatuloy na gumastos ng mas maraming pera upang kumuha ng mga assassin, na minamaliit ang lakas ni Severin, kaya ang tanging pagpipilian lang natin ay kumuha ng mas malalakas at mas mahuhusay na assassin. Kung kahit na ang isang 4 na bituin na mamamatay tao ay hindi mapagkakatiwalaan, dapat tayong kumuha ng 6 na bituin na mamamatay tao. Bahagyang kumibot ang sulok ng bibig ni Easton at nagtanong, 6 stars. What if they're still unreliable? And besides, walang discount ngayong tapos na ang kanilang anibersaryo. Magkano kaya ang halaga ng isang 6 stars assassin? Kumunot ang noo ni Edward. Ang isang 6 na bituin na mamamatay tao ay nagkakahalaga ng 5.25 milyon. Ngunit dahil sinabi niya dati sa kanila na ang presyo ng 4 na bituin na mamamatay tao ay 3 milyon bago ang diskwento, hindi niya maaaring banggitin ang mga ito ng isang presyo na mas mababa kaysa doon. Gayunpaman, hindi rin siya makapagbigay ng masyadong mataas na presyo, dahil natatakot siyang baka mabigla ang dalawa sa dami at magdesisyong sumuko sa plano. Pagkatapos mag-isip sandali, sinabi niya, 7.25 milyon. Hindi naman ganoon kamahal kung ikukumpara sa isang 4-star assassin. Ikaw, 7.25 milyon, pero wala silang promo ngayon, at hindi ko kakayanin kahit kalahati lang ang binayaran namin ni Jada. Masyadong mahal ito, Edward, sa tingin ko ay mas mabuti ng ibasura na natin ang planong ito. Ang paggastos ng labis para sa kapakanan ng isang tulad ni Severin ay hindi katumbas ng halaga, at bukod pa, ang daloy ng pera ng aking pamilya ay medyo mahigpit na.
Bagamat gusto ni Easton na patayin si Severin, kailangan niyang iguhit ang linya sa pagbabayad ng higit sa $1,000,000. Nang maalala ni Jada kung paano siya sinampal, pinilit na lumuhad at humingi ng tawad, pinagmasdan ang kanyang ama na sinuntok, at nawala ng kota para sa proyekto ng Liberty City, hindi man lang niya napigilan ang galit. Agad niyang sinubukang hikayatin si Easton. Isipin mo ang daliri mo, at kung paano ka pinahiya ni Severin sa kasal mo. Sipsipin mo na lang ba ang lahat at tatanggapin ito? Ngunit hindi ganoon kay ama ng pamilya namin. Napabuntong hininga si Easton at nakaramdam ng kaunting kawalan. Sa sandaling iyon, pinutol sila ni Edward at sinabing, paano ito, kung gayon? Minamaliit ko ang lakas ni Severin at nagkamali ako sa aking pasya, at may pananagutan ako sa pag-aaksaya sa inyong dalawa ng napakaraming pera. Pagkatapos ay huminto siya saglit bago sinabing, paano kung magbabayad ako ng $4.25 milyon habang kayong dalawa ay maaaring magbayad ng nominal na halaga na $1.25 milyon bawat isa. Nang mabalitaan ni Easton na nag-alok si Edward na magbayad, agad siyang natuwa at naramdaman niyang nabigyan siya ng magandang deal. He asked Edward to confirm, sigurado ka ba? Papayag ka ba talagang magbayad ng $4.25 milyon? Hinawakan ni Edward ang kamay ni Easton at mataimtim na sinabing, magkaibigan tayo. Hindi mo na kailangang maging magalang. Nalulungkot ako kapag nakikita ko ang kamay mo, at saka, hindi ba tayo magiging masaya kung mamatay si Severin? Nakangiting tumanggaw si Easton, ngunit nanunuya sa kanyang puso. Kung hindi niya alam kung ano ang pinilit ni Edward kay Lucy, halos maniwala siya sa sinabi ng lalaki. At muli, hindi niya kayang talikuran si Edward kahit na si Edward ay palihim na natulog sa kanyang asawa. Ang mga tagumpay ngayon ng mga Locke ay nakadepende sa Horsfields, at ang una ay nangangailangan ng huli na pangalagaan ang mga ito sa hinaharap. Bilang isang resulta, si Easton na alam na siya ay naging cocked, nakangiti lang kay Edward at isinumpa ang lalaki sa puso niya. Siya nga pala, si Severin ay kailangang patayin sa lalong madaling panahon, kung hindi, baka hindi na siya masupol ng Horsfield sa hinaharap. Naalala ni Jada ang nakita niya kanina at hindi niya maiwasang mapangiti ng malamig. What do you mean? Maaring maganda ang relasyon ni Severin sa mga Longhorn, pero hindi ibig sabihin na mas malakas siya kaysa sa Horsfields. Hehe, one-man show siya, at kahit natanggap na siya ng mga siyanahan ngayon, hindi naman sila aabot sa paggawa ng mga kaaway sa atin, di ba? Malamig na ngumiti si Edward na may bakas ng panghahamak sa kanyang mga mata. Sa kanyang opinyon, si Severin ay naging napakaswerte na nakakuha ng napakalaking bentahe kamakailan. Higit pa rito, si Severin ay maaaring mamatay ng maraming beses kung ang kanyang kakayahan sa pakikipaglaban ay hindi kasing lakas ng dati. Kinuha ni Jada ang kanyang telepono, binuksan ang kanyang gallery, at nag-click sa larawan.